everyone! Sabi nga nila, every gising is a blessing. Kaya meron na naman tayong isang buong araw para i-celebrate ang mga blessings na natatanggap natin sa ating buhay and syempre to discover the many beauties of the world. Yan naman ang linggo-linggo nating sineselebrate. Kaya naman join us sa aming mini party as we celebrate stories na may hatid na good vibes together with good friends and good drinks. Welcome to Let's Drink to That! Every day there is always a reason to celebrate. Let's drink to that! At balita ko, magigising daw tayo sa drink of the week natin na prepare ng ating resident bartender na si Kuya Dennis. Excited na ako dito ha. And not only that, excited ako dito sa mga makakasama ko ngayong araw. Dr. Jillian Maya? Kaming busy! Kaya dahil sama-sama naman tayo mag-iinuman ngayong araw na ito. Asan ba kasi si Suchin? Diba? Manahimik! Galit? Papunta pala tayo sa exciting part. Dahil i-reveal ko na ang ating drink of the week. Ito nga yung inumin na tinawag mismo ni Sabrina Carpenter at sinayawan ni Sex Bomb Sunshine para kay Kuya Dennis. Ano yan? Ito na nga ang Sunshine Cold Brew aka Orange Juice with Espresso. Karagasi! Karaganda! Di ba ganun yun? Grabe naman! Ang bait naman ni Sabrina Carpenter. Yes. But seriously, bagay ang espresso o kape sa mga good news natin today. Kasi nga, simbolo ito ng energy at hard work. Okay? Energy at hard work na eventually ay may award. Kala ko may puhunan. Ibang show pala yun. Award! Grabe, pala. mga achievers pala ang Correct. kwentuhan natin ngayon. At sigurado ako marami na namang mga achievers din ang mai-inspire at matutuwa. And with that, let's drink to that! Gustong tikman. Grabe, no, orange juice with espresso. With pa yung ano? lasa? Taray, may nakadapa Uy, pa. nakadakang ipis. Iniibis yan. Uy, ang sarap! Sarap. Uy, masarap! Ay! May Refreshing. future. Oo, refreshing. Actually, eto na nga ha. Kaya nga ako naka-Dr. Jill ngayon. Kasi, na pa yun? yes, ito na yun. Pumuputok na nga sa gilid eh. Kasi nga, tungkol sa isang Pinoy doctor ang good news natin for today. So, say hello kay Dr. Melvin Sanicas. Siya ay isang recent pamana ng Filipino Awardee para sa Presidential Awards for Filipino individuals and organizations overseas. Big deal ito kasi this is given by our president mismo, hindi ba? Na mga na binibigyan yung mga outstanding Pinoy pride and groups na ibinabandila ang galing ng Pilipino on the global stage through their work or profession. Taray! O, diba? Yan na, nakikita natin. Tubong Bacolod si Doc Melvin, ha? But right now, based siya sa Switzerland, okay? Kung saan, nagtatrabaho siya bilang physician scientist specializing in global health, immunology, at preventative medicine. Wow! Ang bongga niya, diba? At dito nasungkit niya nga ang Pamana Award dahil sa COVID-19 response studies na pinangunahan niya noong pandemic. Ang galing. Yun pala yung research na ginawa niya, no? I'm sure nakatulong ng Madami. Oo, ng severe yung kanyang research sa siguro number one, pag-handle ng pandemic, Correct. diba? Oo. Global response kung paano natin i-address. Kung aalalahanin mo, lahat tayo na praning nung panahon ng Sobra, pandemic. ate. Di mo alam kung saan ka, anong susundin mo, anong gagawin mo para hindi tamaan, di ba? Parang yung health niya, it came at a time na sobrang urgent nung health na kailangan natin. Oo. Saka naalala ko din ate, ang first dose na nagbigay sa UK, Pilipina nurse. Ay, yes, oo, nandun puro yan. Pilipino, Oo. Pilipino, Unang Pinoy pinakaunang pride. jab ng COVID-19 COVID-19. vaccine. May tanong ako sa inyo, kung kayo ba gusto niyo maging doktor, Okay. anong specialization ang gusto ninyong i-take? Diyos ko, lalayo pa naman tayo. Di syempre kung ako doktor, di surgeon. Wow! Gusto ko na yung pang beautification. Ah. Para hindi na ako gagastos kapag medyo may lumalabang excess pa ganito. Ikaw na. O, pag medyo Ito para wala na sarili niya. ako nagagawa sa sarili At ko. tawag dyan, self-love. Self-love. Diba? Oo, yung ako natutusok sa sarili ko. Ako gusto ko psychology. Tulad na yan. Kaya siya talaga yun. Ikaw mag-iba naman? ka kasi siya na yun. Akala ko kasi ako si Jody. Pasensya na.
Hindi, so psychology kasi syempre gusto natin makatulong. Ang dami mga issues natin sa mental health na parang kailangan natin ng lunas, na parang kailangan natin ng someone na magse-step up. Ako si Dr. Jody. Unang gusto kong maging specialization would be siguro oncology. Parang cancer saan medicine. Kasi mommy ko cancer survivor. So parang nung time na parang naisip ko siguro kung magdodoktor ako, ito yung gusto kong gawin. Pero later on naman, nung pumasok na rin ako sa, nag-school ako, ganyan. Parang kung hindi man oncology, kung magiging doktor ako, gusto ko naman psychiatry. Para sa award-winning talino ni Dr. Melvin Sanicas, let's drink to that! Ganon. Doc Melvin! Doc Melvin! Ganon, may cheer. Eto na nga, Maring Jody. Kaya nga ako nakamaya lang for today. Because of our next good news, okay? Alam niyo ba na isang Pinoy domestic helper sa United Arab Emirates ang nanalo ng 1.5 million pesos. Siya si Norhana Muhammad Omar, 63 years old, outstanding workplace category for domestic workers sa Emirates Labor Market Award UAE. Diba? Pangmalakasan yung award na yan kasi ang balita ko, one of their main thrusts is to promote competitiveness sa kanilang private sector at UAE labor market. By doing so, mali-level up daw talaga yung quality of life ng workers doon. At least. Pero ito tamang-tama kasi bittersweet nga yung naging buhay nitong si Ate Norhana. Dahil 1999 pa lang siya umalis dito sa Pilipinas, nagsimula na siya magtrabaho sa iba't ibang bahay. Tapos hindi na siya nagkaroon ng pamilya, pero tinuturing niya na lang daw na anak yung mga 7 kids na naalagaan niya in 2 decades. Pero for now, etong prize money daw na kanya napalanunan na 1.5 million pesos, ay gagamitin niya raw para sa kanyang bahay sa Mindanao, yung bahay ng pamilya niya sa Mindanao, na binaha noon. So, ipapagawa niya. Wow, grabe, no? It's so hard na nagtatrabaho ka na and iba rin yung klase ng work na ginagawa nila abroad compared sa ginagawa nila dito. Ibang kultura yun. So, ang daming pag-adapt at saka transition sa nangyayari sa life nila habang nandoon sila. So, hindi rin talaga madali yung buhay nila. Yun yung mga sakripisyo na ginagawa nila. Eh di naman yung reward ngayon, nanalo siya. 1.5 din yun. At saka isi-share pa niya sa family niya, hindi pa pang kanya ha. Kung tutuusin mo, pero syempre parang, oy, 1.5 million to, akin to. Gamitin mo na sa, pero inuna, ano mang kailangan nyo dyan? Tapos baka yung tira na lang yun sa kanya, pero given a chance, kung sa akin talaga napunta yung 1.5 million. Yung napag-usapan natin nung last time na travel eklabos nito na, syempre kahit may passport akong blue, kung wala naman akong budget, mag-ikot ng all over the world, syempre hindi ko magawa. Pero given a chance sa akin yung 1.5, sasama ako dito, may budget na. Libre mo pa. Jody, name yun. Mamaya na yung kayo ha. Ako muna. Ako kasi yun. So, iba din to si ate. O, ikaw, 1.5. Ako, 1.5. One day lang, kailangan nabusin mo. Huwag mo kayo na ano. Balot na rin yung mukha ko pagtapos ng isang araw. Nagpa-surgery. Sabay-sabay na. Kasi parang sorry, kanina ko po iniisip. Ano ba babalutin nila? Magpapa-Jody na siya ng literal. Oo, ate. Malilito ka na. Papagaya na namin yung mukha ni Jody. Ikaw, ate. Eh, syempre magbubook na ako. Sabi ko sinasama ako sa kanya. Diba? Isasama ko kayo. Huwag kayong mag-alala. Ayun. Pero saludo tayo kay ate. Yes, thank you, Ate Norhana. Ibang alaga ng Pinoy. Isa kang inspirasyon at para sa million peso heart mo, let's drink to that! Norhana! Norhana! Okay, from Presidential Award at Cash Award, diploma naman ang i-award natin ngayon para kay Sir Roberto Solis or simply Bobby, a senior at 64 years old who finally earned his bachelor's degree in journalism more than 40 years after leaving college. Grabe, no? Talagang testamento si Kuya Bobby na it's never too late to achieve your dreams. 1979 nang mag-enroll siya sa UST Faculty of Arts and Letters. But life is lifing nga, kaya kinakailangan niya munang magtrabaho para mabuhay noon, including being a fashion advisor and fur expert. Pero ito na nga, fast forward, dahil nagkaroon na siya ng budget at time finally, para tapusin ang natitira niyang 23 units. Wow. Grabe, 23 units na lang, Kaya naman nakagraduate na etong si Tito Bobby. Tito Bobby kasi yung tawag sa kanya ng mga classmates niya daw. Na parang na mga naging apo niya daw. Ayan. Oo, kasi isipin mo, 64 years old, tapos ang mga kasabayan niya, kung college yan, mga nasa 20s, 21, di ba? Ganun yung... Mga ganun ang edad, kaya nga ganyan.
In fairness. Grabe, talagang sa buhay, no, talagang may kanya-kanya tayong Timeline. Oo, may kanya-kanya tayong timeline, may kanya-kanya tayong journey. So talagang hindi ka pwedeng mag-compare eh. Kasi kung tutuusin, ano na siya eh, parang settled na sa US. Senior na. Tapos ang ganda ng trabaho. Kasi alam mo Yes. sa mga luxury brand kasi siya nag-work. Like parang senior ano siya doon, kunya sa Fendi at or kasi yung mga high-end Hawaii din ko siya nakikita na okay naman, nakababalik ka pa ba sa pag-aaral. Yung Correct. parang okay na ako, settled na ako dito ako sa Amerika. Pero gusto niya balikan kasi gusto niya tapusin yung iniwan niya. Yun yung nakita ko, di ba? Siguro may promise talaga siya sa sarili niya na tatapusin ko to. So anong take mo dyan sa kanya na binalikan niya? Kasi ikaw ginawa mo siya. May mga tao pa rin talaga na, alam mo yun, yung binibigyan ng pagpapahalaga, yung pag-aaral. And ang nafufungsoy ko lang, yung siguro meron siyang parang nudging sa heart niya na hindi matigil-tigil until talaga masatisfy mo yung isa sa mga passions mo or maybe desires mo in life. And finally, 'di ba, after 40 long years, na nabalikan niya yung pag-aaral, natapos niya. And siguro for Tito Bobby, na ano talaga yon, yung such a, parang fulfillment. And sana talagang tularan din siya, no, ng mga kabataan. Kasi ngayon, parang nagkakaroon ng usapin na hindi Kailangan naman pa daw ba? importante na magkaroon ng diploma. Basta madiskarte ka lang daw sa buhay mo, enough na yun. Senior high is okay na daw. Oo. I truly believe it's a combination of both. You've got to have your diploma and then you have to be like street smart or you have to have diskarte because there are things talaga na matututunan mo in school na akala mo purely lesson lang yan pero mga values yan. Parang iba rin talaga yung may diploma ka, nasa utak mo lahat ng mga tinuro sa iyo. Oo, na pag may chance na, didiretsuhin ko na. Oo. Kaloka ka, pinariringgan niyo ba ako? Kasi Hindi ko din naman kasi natapos yung sa akin. So sabi ko, kailan kaya ako uli pwedeng mag-aral? Yung hahanapan mo siya ng time kung kailan maluwag sa schedule mo na pwede mong gawin. So, ang parang maganda rin ganun. naman kasi ngayon, sister, meron na tayong mga, may mga learning systems natin ngayon. Pwede ng online. And may mga schools din talaga na matitisod mo na meron silang program for, kunyari, for people working full-time. Kasi that's what happened to me. Na kaya ako siya natapos. Na instead of me going to school parang 5 times a week, meron akong one day na kunyari, nasa school ako, and then the rest of the week, Online. Yung sa self mo, ate, ano yung gusto mo talagang kunin? Oo. Kung hindi issue yung kunyari per Demand. ora Yung per or ora. demand, yung gusto mo lang talaga. Yung passion mo. Oo. Pasok tayong criminology. Bakit? Bakit criminology? Wala, syempre parang gusto, kasi yung mga nanghuhuli dyan, parang charot-charot lang. Gusto ko yung ako. Yung ako talaga yung magpapatupad. Ikaw ang tama. Ako yung magpapatupad ng batas na hindi mo mapatupad. Ikaw ang batas. Ganun. Konstitusyon ka, China! O ikaw, kunyari, given a chance. na mag-ano ako ulit. Tourism! HRM. Cosmetology? Ay, pwede rin cosmetology. Alam mo, nung high school, ginusto ko mag-tourism, pero parang nilibak-libak ako ng mga classmate ko, parang Bakit? charot. Kasi, di ba guys? Bakit naman? Ewan Grabe ko sa inyo naman. ginusto ko Shout doon, out pero mo, hindi shout ako out sa inyo, mo. boys. O ikaw? Ako siguro, well, Nagawa unang-una, naman. parang hindi ko, yun pa rin naman yung kukunin kong course. Either Yun talaga yung gusto niya. Yun talaga yung gusto ko. Ayaw mag-doktor? Gusto ko nga yun. Yun nga yung kukunin ko Hindi sana, yung- medicine. Pero kung hindi man, gusto ko rin naman ng Lawyer, pwede ka doon. Talaga ba? Yes, matalino ka masyado. Hindi. Kaya mo yan. Condescending, matalino ka masyado. Kunin mo na marami kang time, pwede mo Parang online, mag-lawyer sarcastic ka ka. doon, ha? Kaya, Naniniwala ako sa'yo. Hindi, Sa'yo gusto ko ko. tourism. Huwag na sa akin na lang yun. Mayroong partners tayo sa business. Management. Basta ako na lang yung magma-marketing kasi mahirap ako mag-math. Ayoko ng math. I hate Ako math. din, Ako ate. din. Ako na lang si marketing. Sige na, dahil na nga para sa ano to, Nespresso to, diploma na nakamit ni Tito Bobby. Let's drink to that! Bobby! Bobby Tatakbo ba siya? Tapos na ang award season. Ano na naman kaya ang magiging theme natin sa susunod na linggo? Once again, thank you so much for spending the day with me, AC and Tina. Yes, guys, please like, comment, and share this vlog episode and subscribe na rin kayo sa channel ng Bestie ko. Syempre, kung may good news kayo na gusto nyo ikwento sa amin, ilagay nyo sa comment section, please. Huwag kayo mahihiya. For more inspiring stories na hatid lamang ay good vibes, just keep tuning in to your newest source of good news because every day there is always a reason to celebrate. Let's drink to that! Woo!
Woo!